Hi everyone, I'm Teacher Margie. Panibagong school year na naman at panibagong paggawa ulit ng Electronic School Form 7. Sa video na ito, alamin natin ang panibagong guidelines ng Electronic School Form 7. Ano nga ba ang layunin ng paggawa ng School Form 7? To ensure fair and equitable distribution of teaching load. So, nakalagay dito yung mga teaching load ng mga teachers. Hindi lang mga teaching load, pati mga non-teaching personnel ay nakalagay din dito sa SF7. Efficiency capture and manage school personnel information. So, ini-input din natin dito yung mga personnel information ng bawat staff ng school. Enable strong data-driven HR decision-making. And last, provide a basis for requesting additional teaching and non-teaching items. So, nakikita dito sa School Form 7 na basis natin as kung ang teacher ay overload, underload, at saka kung kailangan natin ng additional teaching or non-teaching na i-hire sa school. So, nakikita nyo sa screen kung paano ang proseso ng paggawa ng School Form 7. So, sa school, i-accomplish ng school ang School Form 7. So, lahat ng hinihingi na mga personnel information, i-encode natin dyan sa School Form 7. Then, the workload, ang basis naman ng ating workload is yung ginawa natin na class program or teacher's program. Then, kailangan na i-verify ito ng teaching and non-teaching personnel kung tama ba yung na-encode na mga data. Kung nakagawa na ng teacher's program or class program, madali na nating encode ang mga workloads ng mga teachers. Once na okay na lahat, na-verify na accurate na yung na-input na data, pwede na natin itong i-print, sign and facilitate the submission of School Form 7. So, ang pwedeng mag-assist sa school head natin sa paggawa ng School Form 7 is non-teaching personnel. Pwedeng administrative officer or the ADAS. Pwede ring magpa-assist din sa ating ICT coordinator if kailangan. So, dalawang format ang gagawin na School Form 7. So, Excel file. Then, yung isa naman is hard copy na signed PDF. Ayan. So, you can ask the assistance of the School Division Planning Officer kung ano man yung mga link na pagsasubmitan ng mga soft copy para sa Excel file and signed PDF. Narito naman ang mga dapat tandaan sa paggawa ng Electronic School Form 7, 2025 to 2026. Sa mga pilot schools naman sa senior high, identified pilot schools shall temporarily defer the completion of the Electronic School Form 7 until the issuance of the modified version of the tool. So, ibig sabihin, hindi pa nila gagawin yung School Form 7 kasi wala pa yung modified version na align sa bagong senior high school na offer. Sa mga hindi naman non-pilot schools sa elementary, junior, saka senior high na mga hindi pilot schools, ganun pa rin ang gagawin na School Form 7. So, non-pilot schools shall adhere the standard process flow, implementation arrangement, and timeline outline sa DepEd Memorandum. So, sa mga first time na gagamit ng School Form 7, so kailangan ninyong i-download yung official template sa bit.ly/ESF7. So, kukunin nyo doon, i-download nyo yung official template para yun ang pag-encode down ninyo ng mga data. At syempre, huwag kalimutan na basahin ang mga manual para tama yung paggawa ninyo ng School Form 7.
Ang kagandahan nito sa school year 2025-2026, kung dati ka na gumagawa at may file ka nung last school year, madali na itong gawin ngayon kasi yun na rin yung gagamitin natin sa school year na ito. Pero be sure na yung ginamit nyo na 2024-2025 na School Form 7 is verified at validated yon ng division. Ayan. Mag-duplicate copy na lang doon sa dating School Form 7 ninyo last school year at i-rename na lang ng 2025-2026. Ayan. So, ang gagawin ninyo na School Form 7 sa school year na ito, 2025-2026, i-update na lang yung mga information na nakalagay. Then, sa mga teaching load naman, i-update na rin. Katulad na lang sa grade 2, grade 3, at grade 5. Dahil ang mga grade 2, 3, and 5, sila yung bagong set na mag-implement ng matatag curriculum. Ayan. So, yung mga grade 1 and grade 4 last year na yun. Kaya okay na yung ano nila, yung class program nila. Pero yung mga 2, 3, 5, yun yung bago. Yung grade 6 naman, dati pa rin na K-12. So, hindi na rin yun babaguhin. Pero, depende pa rin sa ginawa ninyo na bagong class program ngayong school year. So, ibibase pa rin palagi doon sa ginawa ninyo na class program or teachers program. Of course, kung tapos na rin na ginawa yon, then ipa-verify yung mga information at teaching load ng mga teachers kung tama yung na-encode. Ayan, so kailangan nating i-double check palagi. So, tandaan natin sa mga datihan na gumawa ng School Form 7. So, sa school year na ito, no need to download the database anymore. So, you are going to submit accomplished School Form 7 tool directly to the division office following the guidelines in DepEd Memorandum. Ayan. So, yung DepEd Memorandum na yan is last year yan. Isa rin sa napaka-importante na ginagawa pag nag-i-encode tayo ng School Form 7, huwag kalimutang i-save palagi para hindi mawala yung file. Then, kapag mag-generate na tayo, titignan na lang natin doon sa view. Then, i-click natin huwag kalimutang i-click yung auto format para pag may in case na may binago tayo doon sa file, automatic yan na pupunta doon sa view. So, yung view na yun yung ipiprint natin. Ayan. So, kung okay na, we can print and sign the School Form 7. So, ipapasign yan sa ating school head. Then, you are going to submit in two formats. So, Excel file and PDF. Ayan. So, ang pag-submit pa rin ay depende pa rin sa ating division, SGOD or sa Division Planning Officer natin. Maki-coordinate na lang kung ano yung mga dapat nating gawin. So, sana nakatulong itong video na ito para masimulan nyo na rin ang paggawa ng School Form 7 sa taong ito, 2025-2026. Maraming salamat!